Hello mga sisi, salam po sa inyo. Ito po ay damit po ng aking asawa. Matagal na pong hindi niya ito sinusuot, binibili ka po sa Pilipinas. At ito namang red ay damit ng anak kong lalaki. So, ito po yung ginagawa ko. Ayan, ganyan lang po kasimple ang pag-recut ng damit. Ayan, napakalaki talaga. Tapos, ayan, natabas ko na siya at tinatahi ko na. At ito po yung neckline po niya ay malaki po. Kasi syempre sa asawa ko ito, maliit po yung neckline ng anak ko. So kailangan ko po itong tabasin, yung collar niya. Kasi ang collar din ng mga malalaking tao ay napakalapad po para sa isang bata. Kaya tatabasin ko ito base sa sukat ng mga batang collar. So, ang sukat po ng collar ay sa center is at 3 inches at sa gilid naman po is 2.5. Kasama na po doon ang allowance mga sisi. Kaya tinatabas ko na po siya. Alam niyo po kasi, hindi na po natin kailangan mamili ng mga damit. Kung nakita ninyo naman na may mga use pa na mga damit sa asawa ninyo na pwede pang i-recut para sa inyong mga anak. Lalo na kung branded yung mga damit. Napakasayang po kasi maganda po ang tela niya. Tapos tinatastas ko na po siya dito sa my neckline kasi kailangan natin itong paliitin at made from Philippines pa po ito kasi binili ko ito sa Pilipinas. Ayan. Dahil summer nga ay ayaw ni Mister itong suotin kasi medyo po siya makapal. Ayan. Kasi long sleeve din po ito. So ang ginagawa ko ay ginagawa ko siyang short sleeves para sa anak kong lalaki. Ayan po yung ginawa ko. Tapos ina-attach ko na po ito. Basta sundan lang po ninyo yung pattern na sukat po sa anak ninyo na damit. Yan lang po, napakadali lang po talaga mga sisi. So, kinuhanan ko po siya ng center bago ko po i-attach yung sleeve din. Na kinuhanan ko din po ng center yung sleeve. Tapos, i-attach ko na po ito mga sisi. Marami na po akong nagawang damit sa anak ko na galing sa damit ng asawa ko. Yung mga damit niya na iniiwan lang niya na hindi niya pinapansin ay araw-araw ay kinukuha ko iyon tagdalawa para may masuot yung anak ko na pangbahay niya. Tapos pag ganitong mga tela, mga sisi na branded ay ginagawa ko po itong ipasuot niya kapag lalabas kami sa bahay na pupunta ng grocery mall at pupunta sa mga restaurant. Napakaganda po na tela talaga. Kaya kailangan po talaga nating magtipid at hindi po natin sayangin. Kasi mahal po ang mga batang lalaki na mga damit mga sisi. At natitingnan ko po ang mga ganitong style dito sa Pakistan ay nasa 2,000 rupees. Nanghihinayang ako. Kaya ang ginawa ko ay kinakopy ko po yung design nila. At kinukuha ko po yung mga old stock na damit ni Mister at ginagaya ko at tinatahi ko ito para sa anak kong lalaki. Gaya din yung mga pantalon ni Mister ay nire-recut ko din po iyan. Kaya mas nakatipid tayo, nagagamit din natin na hindi po nasasayang, o di ba? Kaya napaka-advantage talaga na marunong tayong magtahi at padahan-dahan po nating i-repair yung mga damit na ating magagamit para po sa ating mga anak. Ganyan po kasimple at napakaganda po talaga na opportunity na kung ikaw po ay matutong magtahi dahil pag magre-repair ka, kahit mananahi ako, at least kung malayo ka sa mga tailor ay kaya mong i-repair yung mga kailangan ng pamilya mo. Yung mga loose, tapos i-double stitch mo pa kahit magbili ka ng ready-made. So, ito naman sa my neckline kasi tinanggal ko siya ayon sa sukat ng anak ko, ay binalik ko na rin yung ribbings niya. Iyan pong, ayan, dyan sa may gitna na tinatanggal ko mga sisi, ay ito na po yung tapos niya, kasing sukat na po, ayan. O di ba nagagamit na ulit. Tapos